Amen, amen. Good song. Oh, alam nyo, isa sa mga nagugustuhan ko sa mga awitin natin na inaawit po rito ay yung ipinapakilala ho ang Panginoon. Yan ho ang pinakamaganda. No? Kasi it helps us bago dumating ang preaching, at least meron tayong view on God. Amen? All right, shall we all stand please and let us turn our Bibles in the book of Psalm. Okay. Now tonight I'm going to talk to you about commit to study the Word of God. Commit to study the Word of God. Medyo marami tayong pag-uusapan po rito mga kapatid pagdating sa Word of God. No? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, unawain po natin ang mabuti sapagkat tayo po naniniwala. So we're believers of God, di ba? Amen. We're believers of God. Now, if we are, if you believe that you are a believer of God, then you must know Him. Then sa paanong paraan natin siya makikilala mga kapatid? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? All right. Now, in the book of Psalm, ito po ay testimony. Alam nyo, marami tayong bubuklatin, mga kapatid, no, na mga talata sa Biblia ngayon. Sapat may mga ilan akong papakita sa inyo ng mga testimony na ng mga taong nag-aral o naniniwala sa salita ng Diyos. Testimonies of the characters in the Bible. Okay, why they are studying the Word of God. Okay? So let's start from David. Si David na po ito, mga kapatid. Okay? But later on, we will just go back to the book of Joshua. Okay? All right. Are you with me now? Psalm 1, verse number 1. Okay? Notice what the Bible says here. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Okay? And notice that. Counsel of the ungodly. Think about that. The counsel of the ungodly can influence your mind. In fact, kaya po tayo may difficulty sa pagtanggap ng salita ng Diyos because of the counsel of the ungodly. Medyo nauna po silang magtanim sa isipan po natin eh. Mas nauna po sila at saka mas marami po sila. You see, sabi ko nga, we are being bombarded by the counsel of the ungodly. Araw-araw, kapatid, ay talagang pinupuno ang minds natin ng mga bagay na yan. So, the Bible says, the blessing is not in the counsel of the ungodly. Did you notice that? Study the Bible. It's very simple, kapatid. Okay? So, the blessing is not in the counsel of the ungodly. Now, if the blessing is not in the counsel of the ungodly, now where can we find the blessing? Okay? Now, kasi magandang usapin po ito kasi alam nyo minsan, naiinggit tayo sa mga nangyayari sa mga nasa labas, di ba? Gusto nating gawin ang ginagawa nila because it seems like they are prosperous than us. Di ba? Material blessings are abounding sa kanila, pero tayo wala. Di ba? So, parang ganoon. Kaya natitempt. Now, natitempt pa tayo mga kapatid, lalong-lalo na pagdating sa popularity, pagdating sa fame. You see, mga sikat yung mga taong yan. Kailan din kaya ako sisikat? Hindi ako sisikat sa pag-soul winning, ha? Di ba? Pero, pag hindi mo alam talaga ang Bible, ganun ang sasabihin mo. Pero who's getting the crown of life that will shine forever? Hindi yung nag-a-abound sa material blessing dito sa libutan. But those who are abounding in winning souls, those who are turning the diamond into diadems. Yeah? All right. So I hope you're following me. So where's now the blessing? It's not in the counsel of the ungodly. All right? Nor seated in the seat of the scornful. All right, again, in verse number 2, there is the word but. Okay? Tinanggal na naman yung verse number 1.
yung epekto ng verse number 1 ay tinanggal ng verse number 2. Is that something? All right. Ano sabi mo mga kapatid? Are you studying the Bible? All right. Here's what the Bible says. But his what? Delight. The delight of the man. The delight of the blessed man. Yung delight ng isang pinagpalang tao, pinagpalang persona. Okay? Nasaan? Kaya siya blessed mo, kapatid, because number 1, he do not yield to the counsel of the ungodly. The second, why he was blessed? Because his delight is where? In the law of the, and he what? His law, and his law that he meditate day and night. See that? So yan po ang magiging ugat natin. This is the testimony of David. This is kung paano ni David, mga kapatid, pinapaliwanag sa atin, ipinapahayag natin, pinapahayag sa atin ang pinagpalang anak ng Diyos. Okay? Pinapakita ni David. You see, ako po'y naniniwala sapagkat si David ay pinagpala ng Diyos. At sabi nga ng Biblia, is a man after God's own heart. Okay? Alright, so unawain po natin ito mamaya. Marami po tayong titignan and then papasok po tayo kung saan po natin ilalagay ang sarili natin sa natututunan po natin dito. Okay? Alright, are you with me? Alright, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga salita nyo na amin pong binabasa at pinag-aaralan. Pagpalain nyo po ito na maging maliwanag sa bawat isa. Pangunahan nyo po ako, Panginoon. Alam nyo naman po na wala po ako magagawa kung wala po kayo. So please, make me a blessing to your people tonight. In Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. All right? Now, so let's try to find this same thing, mga kapatid, para lamang, and then, alam niyo, everybody look at this way. Para maging substantial, ano yung makakatulong doon sa binasa natin ngayon? Ano yung pwedeng magpatibay po noon? Now, let's go back to the book of Joshua, mga kapatid. Joshua chapter 1 in verse number 8. Joshua chapter 1, verse number 8. These are, mga kapatid, very familiar passages or very familiar passages, okay? I hope alam niyo po yan, mga kapatid, na yan ay familiar passages. Binabasa po natin, okay? All right, are you with me now? Joshua chapter 1 in verse number 8. All right? Here's what the Bible says. Ang sabi doon mo sa verse number 2, that he meditate what? His delight is in the law of the Lord, that he meditate day and night. Now, so, kaya ko kayo dinadala sa Joshua, makikita niyo po na kung ano dito, ang usapin po natin ngayon sa gabing ito is to commit. Okay? Commit yourself. Commit to study the Word of God. Okay? Commit to study the Word of God. Now, here's in verse number 8. This book of what? The law shall not depart out of thy mouth. Now listen, para lamang po natin maunawaan yung context, mga kapatid. Everybody, heads up, tingin po kayo rito. Now, alam naman po natin ang verse number 1 is the commissioning of Joshua. In other words, God commissioned Joshua after the death of Moses. All right? That is in verse number 1. Ano sabi po na Biblia? Now, after the what? The death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto whom? Joshua, okay? The son of Nun. The son of Nun. Okay? Moses ministered, saying, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. You see, now God promised to Moses to bring, that Moses will bring the people of the Israelites to the promised land. Pero hindi po yan nangyari dahil sa pagsuway ni Moses sa Diyos. And then after that, ang sabi ng Biblia, namatay si Moses, nilibing siya ng Diyos doon sa Mount, come on, help me.
Mount Nebo, yeah, Mount Nebo, yeah. Okay, that is in the wilderness of Zin. Okay, now, so Mount Nebo, now nilibing po siya ng Diyos, kaya wala nakakaalam mga kapatid. Now, listen, ang point dito is, after that, anong ginawa ng Panginoon? Kinumission niya ngayon si Joshua. So, when He commissioned to Joshua, God gave Joshua the best weapon that he need pagdating po sa kanyang trabaho to perform his job. Okay? Now, so para ma-perform ni Joshua ang kanyang trabaho, mga kapatid, nakatulad ng trabaho ni Moses, okay? So makikita niyo po, mga kapatid, tingnan niyo mabuti sa verse number 3. Okay? So verse number 3. Okay? Now, verse number 3, every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses, from the wilderness and this Lebanon, even unto the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and unto the great sea, toward the going down of the sun shall be your coast. There shall not any man be able to what? Stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. Notice that. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. So imagine after the commissioning, now here comes the promise, kapatid. Promise, a personal, God's personal promise to Joshua. Okay? Now, ang sabi naman ng Panginoon, okay, tandaan mo yan ha. Sabi niya, as I was with Moses, and I will be with you. And I will never fail thee. Hindi kita iiwanan, gagabayan kung paano kung ginabayan si Moses, ganun ka rin. You see, maraming encounter si Moses, nakita mo yan. With the Egyptians. In fact, marami siya, tumayo siya sa harapan ni Pharaoh, nakita mo yan because you were there. You're the assistant of Moses. Okay? So there's nothing, mga kapatid, na nangyari kay Moses na hindi alam ni Joshua. Okay? Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, as I was with Moses. Joshua, you've seen that and you knew it. Okay? Then I will be with you. Okay? Then I will never fail thee. Hindi kita pababayan. Hindi kita iiwanan. Okay? But here's the thing. Be strong and of good courage. For unto this people shalt thou divide for an inheritance the land, which I swear unto their fathers to give them. Only be thou strong. I'm in verse number 7 na, mga kapatid. I hope nasundan yan. And very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left. Okay? That thou mayest prosper whithersoever thou goest. You see that? Now, ang ganda ng pangako ng Panginoon, but napapansin niyo po ba na sa pangako ng Panginoon, kalakip yung salita ng Panginoon. Saan ka magiging strong? Not to yourself. Hindi sinabi ng Panginoon, all right, just maintain your strength. Ano gagawin mo? Lift up. Mag-lift ka ng some weights and you walk or jog or push up, do the push up. No. Be strong in the law. In other words, all right, pagka sinabi ko na ito yung batas, ito ang dapat mangyari. Be strong. Okay? That's my word. So what are you seeing here, brethren? What you are seeing here is the power of the Word of God. Now, by the way, don't miss it. Baka iisipin lang natin, the Word of God, naniniwala ako dyan, mabutin, that the Word of God is powerful. But the reason, you must find the reason why the Word of God is so powerful. The Word of God is so powerful because it is God's Word. You see, now, here's the thing, bababain pa natin, ipaliwanag pa natin ng mabuti. Kaya powerful ang salita ng Diyos because God is powerful. And God is powerful. His power is manifesting in His Word and through His Word.
You see, in other words, makikita mo yung power ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya mapakapangyarihan yung salita ng Diyos sapagkat mas kapangyarihan yung nagsasalita. Did you get that? So the power of the Word of God is from the power of God. You see? Now, let me give you an example. Kung inyo na alala mo kapatid, you go back to the book of Genesis and you will find out the power of God through His Word was manifested through His Word. And then makikita nyo during the creation, ang sabi ng Biblia, nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ay walang ganda, mga kapatid. It is void. At madilim, mga kapatid. Pero after that, ang sabi ng Biblia, nagsalita ng Diyos doon sa kadiliman na yun ng mundo ito. Just imagine, kapatid, kung gaano kadilim ang mundo nung nilikha ng Diyos. I hope you're listening. Alright? Now, sabi ng Biblia, nakita ng Diyos na ang mundo ay madilim. And then sabi ng Panginoon, let there be light. Now, it is not just the word. Of course, hindi mo na po pwedeng paghiwalayin yun. Parang kaluluwa yun at espiritu na hindi mo na kayang paghiwalayin. You see, nung sinabi ng Panginoon, let there be light, nagkaroon ng light. At nawala ho yung darkness. You see, the power of God was demonstrated in His Word. You see, that's why it's very important. Naalala niyo si Lazarus, kinakanta lagi ni Ara, mga kapatid. Ano sabi niya kay Lazarus? Ang dila na po siya doon ng kanyang mga kapatid, Martha and Mary. Alright? Ano sabi ng Panginoon? Lazarus, come out. You see? So, ano nangyari mga kapatid? Ipinakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan through His Word. So, no wonder why in the book of Joshua and in the book of David, the book of Psalm, sinasabi ng Panginoon sa kanya, alright, be thou strong. Only be thou strong. Saan? Sa Word of God, sa law, book of the law. Bakit? That's my word. That's my word. Walang makakabali, kapatid. Sino mang tao na matatalino at pinamakalakas sa ibabaw ng lupang ito, walang pwedeng makapasubali, makabali, at makasira ng salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos, ang nagsalita ay lumikha ng langit at lupa at nag-arrange ng lahat ng mga bagay dito sa ibabaw ng mundong ito. Sino makakabali niya? Kaya mo nga? Ano sabi ng Panginoon kay Job na nagyayabang na si Job? Okay, Job, gumawa ka nga ng pabo. Sige. Hindi ka makagawa. Tapos magyayabang na. Isang tao mayayabang, kapatid, hindi man makagawa ng kung ano-anong ginawa ng Diyos. So you understand? So, in the creation, marami kayong makikita sa Biblia, kapatid, na nagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. So just imagine, kapatid, kung anong hawak natin ngayon. Just imagine, kapatid, kung anong pinangahawakan nating prinsipyo ngayon. It's not a joke. I'm here, kapatid. Nandito ako para i-encourage kayo that you put your trust in the Word of God. Put your trust in the Word of God sapagkat ito rin ang ginamit, mga kapatid, ng Panginoon para kay Moses at after Moses, Joshua, at sa lahat ng mga hari na katulad ni David. You see? So, anong nangyari po, mga kapatid? Ang sabi ni David, okay, kay Joshua, sabi ng Panginoon kay Joshua mismo, imagine from the very mouth of God. Anong sabi ng Panginoon kay Joshua? Huwag mong iiwanan. Thou shalt meditate therein day and night. Alright? Here's David, kapatid. David, na sinasabi ni David, a blessed man, his delight is in the law of the Lord. That he meditate therein day and night. His delight is in the law of the Lord, and His law that he meditate day and night. Parehas ho doon sa Joshua. Now, let's find the reason. You go back to the book of Joshua, chapter 1, verse number 8. My reason or my result
yung pagpunta at pagtitiwala na nung sinabi ng Panginoon kay Joshua, okay, just only thou be strong. And then pagkatapos yung sinabi ng Panginoon kay Joshua, kung ano mangyayari sa iyo, nandyan ang iyong success. Pag hindi ka natakot na mag-apply ng salita ng Diyos, nandyan ang success. Bakit nandyan ang success? Kasi nandyan ang aking power. Kapatid, ito problema natin eh. Makinig kayo na mabuti. Ang problema natin at naghahanap tayo ng power, kapatid, sa iba't ibang bagay. Hinahanap natin ang power sa pera. Hinahanap natin ang power sa secular education. Hinahanap natin ang power sa position. Hinahanap natin ang power sa abundance ng material blessings o material things sa ibabaw ng mundong ito. Listen carefully. We are not fully convinced that God put His power in His Word and not in the things of this world. That's why, kapatid, ang magiging powerful lamang ang buhay ng isang Kristiyano pagka nilagay natin ang ating sarili, salita ng Diyos, at hayaan natin ang salita ng Diyos mag-work sa atin. That is the only way for a Christian to be powerful in the midst of this sinful generation. Kaya nawawalan tayo ng power sapagkat nagdi-depart tayo. Ang akala natin, nasa power. Ang dami na hong ebidensya sa ibabaw ng lupang ito sa nag-trust sa pananalapi, sa nag-trust sa kanyang education, nasaan sila ngayon? Yeah, nasaan sila ngayon? Now listen to me now. If you're still doubting the Word of God, you better check your salvation. Because if you doubt the Word of God, I don't think you're fully saved. Because may doubt ka sa salvation. Pag nag-doubt ka sa salita ng Diyos, remember what the Bible says. This is about faith. This is about faith. Remember, sinabi ko nga po mga kapatid na prinsipyo, ano sinabi ko sa prinsipyo about faith? Your behavior follows your faith. Your behavior follows your faith. So anong problema ngayon kapatid pagdating sa pananampalataya? Listen, this is very important. Why is this very important? But why is this a faith issue, kapatid? Because here's what the Bible says. Faith cometh by, come on, say it louder. Hearing, and hearing by the Word of God. So paano magkakaroon ng pananampalataya kung walang salita ng Diyos? That's why you have to study the Word of God. You see, again kapatid, ang problema natin ngayon, hanap tayo ng power at hindi tayo fully convinced na nilagay ng Diyos yung power niya sa salita niya. John 1:1, in the beginning was the, and the Word was what? And the Word was, do you understand that? So if you want to get more of God, you go to the Word because the Word was God. Ano problema natin, kapatid? Saan po tayo nag-fail? Pag-ignore natin ang salita ng Diyos. Akala natin black book lamang po ito, kapatid. Boy, I'm telling you. I'm telling you. Meron akong Biblia sa sasakyan, meron akong daladalang Biblia, may Biblia ako sa opisina, may Biblia ako na pampulpito, may Biblia ako na pang-aral. Why is that? Because I love this book. Why is that? Why I love this book? Because God put His power in this book. The one who created the heaven and earth, His power is right here. Nilakip niya po ang kanyang power, kapatid. So anong hahanapin po natin? Kaya nga po, mga kapatid, dapat po nating maunawaan na pag-aralan natin ng mabuti. Pag-aralan natin ng mabuti. Notice what the Bible says here. Let's go to the book of Psalm 1:1. Notice the Bible says, meditate. Meditate. Do you understand the word meditate? The implication is not just to read it,
but to study it. Don't just meditate, but study it. Because when you study, you get more out of the Word of God than just reading it. Kapag ka inaral niyo po ang Biblia, mas marami kayong makukuha kaysa babasahin niyo lamang po yan. Naalala ko, pag nagdi-devotion every morning, pag nandoon po ako sa Ramos, kasama ko ang Baptist Builders, bago kami mag-breakfast, kapatid, lahat yan, automatic na yan. May mga dala ng Bible yan sa mesa, long table. And then mamaya magbubukas kami sa Book of Proverbs, kung anong petsa, alam niyo naman po yan. And then doon magbabasa kami. And then mamaya makikita niyo mga kapatid, na inaaral namin, sinasabi ko sa kanila, this is exactly what Solomon, this is the Proverbs of Solomon. In other words, these are the principles of Solomon. Okay? Now, ngayon, inaaral natin kung anong ibig sabihin nito. Alam mo, minsan nasasabi nila mga kapatid, pambira, dinadaanan ko yun na matagal ng beses o maraming beses, pero hindi ko nare-realize na meron palang ganyang ibig sabihin yan. I'll tell you why. Because we study. We study. You see? So, study to learn. Study is about the discipline of learning. Did you get that? Study is about the discipline of learning. You can read and not learn. Did you get again? You can read and not learn. Pwede ka magbasa pero wala kang matutunan. Kaya nga naalala ko nung araw, may mga nagyayabang, binabasa nila ang Biblia in 3 months. In 3 months, basa nila ang buong Biblia, 66 books, kasama ng concordance. But do you understand? My question is, anong sinasabi sa iyo ng Panginoon when you read it? Okay? So you can read and not learn something, but when you study it, you get more out of it. It is in this book, mga kapatid, that we learn how to live in this world and when we get out of this world. You see, dito po natin natututunan yung mga kapatid. Pinag-aaralan natin kung paano tayo mamumuhay sa ibabaw ng lupang ito. Habang nandito tayo, eto ang sinasabi niya. Eto, ganito ang klaseng pamumuhay na dapat pamumuhay ninyo. Then after that, pagkatapos mo naman dito, ano naman ang magiging attitude mo sa langit? You heard it from me, pero let me say this again. Alright? Now, lahat ng ginagawa natin dito, pagsasanay ng buhay natin sa langit. Kaya nga mga kapatid, ang problema natin, bakit hindi natin sanayin ang ating sarili na mga kipagkaibigan tayo sa hindi natin kayang kaibiganin at mahalin natin ang hindi dapat natin mahalin at mag-stop na tayo sa mga kaugalian ng mga unbelievers na namumuhay sa ibabaw ng mundong ito na patuloy nag-i-influence sa atin. Bakit? You cannot find that attitude in heaven. Oh yeah. So, naunawaan niyo po mga kapatid, grabe ang kakulangan natin sa pag-unawa natin sa salita ng Diyos. Hirap na hirap tayo mag-adjust sa pag-uugali sa langit. Na yun ang magiging sabi ko nga sa inyo, katiting lamang, napakaiksi lamang ng buhay natin sa ibabaw ng lupang ito. Pero bakit ang sinasanay natin yung kaugalian ng lupang ito? Hindi ka magtatagal. Ngayon ang problema, kapatid, na pagdating sa langit, ignorante ka ng kaugalian sa langit. Naalala niyo po ba, kapatid, yung mga Pariseo na sinubok ang Panginoon? Yung mga pantas ang nakukunwaring matatalino, sabi nila, okay, di ba ang batas magsasabi na pagka namatay ang aking asawa, okay, ang susunod na pangasawa ko, yung kapatid niya. At pag namatay na naman uli yung pangalawa, yung pangatlo, yun naman uling kapatid niyang isa. Ay kung makapito ako, okay, tapos yung pangpito, patay kami parehas. Ang tanong ko ngayon, pagdating sa langit, sino ang asawa ko among the 7?
Oh, di kayo, nagtaka rin kayo. Pero ako naman naniniwala na wala nang husbands dito na magtatanong ng ganyan. In other words, aspired pa kayo makapito. But anyways, ang sinasabi ko lamang mga kapatid is this. Anong tanong na yon? Anong sagot sa kanya? Kamangmangan sa salita ng Diyos. Sapagkat sa langit, wala nang ganung klaseng issue. Wala nang ganung klaseng issue. Alright? So you understand, kapatid, that's why we really need to read, meditate the Word of God. How do you know it? Ano ang ilang mga alam po natin, kapatid, pagdating sa salita ng Diyos? You see, now, naunawaan niyo po mga kapatid, na napakahalaga ng salita ng Diyos sapagkat when we read the Word of God, God is doing something in our life. Now, what is God doing if you are studying the Word of God? Look, just 2 points here, mga kapatid, kung kakayanin pa natin. Okay, kung hindi, tigil tayo sa number 1. Okay? Number 1, what is God doing? It's not what you're doing, but what God is going to do when you study the Word of God. Sounds interesting? Oh yeah. Di ba maganda? Pag nagbasa ka at inaral mo yung salita ng Diyos, anong gagawin ng Diyos sa iyo? Very interesting, mga kapatid. You know what? Because God is going to reveal Himself to you. I don't know. Hindi ko alam kung nasaan ang interest ninyo, kapatid, sa gabing ito. Pero ang sinasabi ko, ako'y interesado na i-reveal ng Diyos ang kanyang sarili sa akin. Na katulad kung paano niya ni-reveal kay Moses, kung paano ni-reveal niya kay Abraham, kung paano ni-reveal niya kay Gideon, kung paano ni-reveal niya kay David. Because when God reveals Himself to you, He will also reveal Himself, His will for you. Did you get that? All right, one more time. When God reveals Himself to you, then God also will reveal His will for you. That is something. Kapatid, ang ganda na makilala ko ang Diyos, kapatid. Napakaganda. Because when God reveals Himself to me, He will also reveal His love to me. He will also reveal His grace to me. He will also reveal His mercy to me. What a great blessing, kapatid, to know Him. Oh yeah, yung malaman mo, makilala mo ang Diyos. Boy, I'm telling you, grabe. As in grabe, mga kapatid. Alam niyo ba na si Paul, nung binibira ni Paul Nung si Paul ay nagsasalita sa mga taga-Roma, sumulat si Paul sa mga taga-Roma, ang isa sa laman ng sulat ni Paul is this. Ang wrath ng Diyos ay nasa inyo, puot ng Diyos ay nasa inyo. All right, let's go to the book of Romans chapter 1, if you're with me. Are you following me? Okay, now, verse number 17, for therein is the righteousness of God revealed from what? Faith to faith. Okay? As it is written, the just shall live by faith. The just shall live by faith. No, now, again, huwag niyo kakalimutan, pag every time na maririnig niyo yung salitang by faith, sasabihin niyo sa sarili niyo, it is the Word of God. Because faith cometh by, and hearing by, that's it. So it's about the Word of God. Pagka nabanggit yung faith, at inilabas yung salita ng Diyos, mapupunta kayo sa pananampalataya ng mundo at hindi pananampalataya sa Diyos. Okay? Now, here's what the Bible says here. Verse number 18. For the wrath of God is what? Okay, revealed. All right? So the righteousness of God was revealed. Now, we have here the wrath of God. The next is the wrath of God. So, what is the first one that was revealed? Righteousness. Pero they failed from it. Yung mga tao, mga kapatid,
ay nag-fail pagdating sa righteousness ng Diyos. In other words, hindi naabot nila yung righteousness ng Diyos. For there is none righteous, no, not one. Okay? Hindi nila nag-fail po sila doon, mga kapatid. Then what is next? Because of that, the wrath of God was also revealed. All right? The wrath of God was also revealed. I hope nasusundan niyo po ako, mga kapatid. All right? The wrath of God is revealed from heaven against all what? Ungodliness and unrighteousness of men. Bakit? Because hindi na tinanggap yung righteousness ng Diyos. Ngayon na-reveal sa kanilang wrath ng Diyos. Here's the thing. Who hold the truth in unrighteousness. They knew the truth, pero pinangahawakan nilang katotohanan at ginagamit nilang katotohanan para ma-justify nila yung kasalanan. You understand that? Now, verse number 19. Here's the striking passage here. Because that which may be known of God is manifest in them. Now, heads up. Sabi ng Panginoon, sabi ni Paul, yung matututunan nyo at dapat nyong malaman sa Diyos was already revealed. Boy, grabing pribileyo ng mga taong ito. Grabing pribileyo. Now, listen, let me tell you something. Let me just pause here and preach for a while. Okay? Now, ano ang dahilan bakit kayo pumunta rito? You want to learn something. You want to know God. There should not be a time in your life, kapatid, na pupunta kayo rito at mauupo lamang sapagkat yan ay requirement sa academy, requirement ng choir member, requirement ng staff. No, sir. No, sir. Listen, every time, I always see to it, mga kapatid, na every time you come, gusto kong madagdagan ang inyong kaalaman sa Diyos at gusto kong mula sa pulpitong ito, nare-reveal ang Diyos sa inyo. Sapagkat ayoko maging ignorante kayo sa Diyos. The revelation is from faith to faith. You have to know Him. You have to know Him. And notice what the Bible says here. Napakaganda, because that which may be known of God is manifest in them. Nakita nyo na, nag-manifest na sa inyo. For God hath what? Showed it unto them. Showed it unto them. And brethren, here is the most interesting part of this passage. Tignan mo, verse number 20. For the what? Invisible things of Him from the creation of the Word are what? Pati yung hindi nyo nakikita, ni-reveal. Think about the creation. Is everybody gising ngayong gabi? Kapatid, tumingala ka pagkagabi. Anong makikita mo sa gabi? Pag tumingala ka you look up. Anong makikita mo? Buwan, kung mayroon man. Dapat makakita ka ng buwan pag tumingin ka sa taas. Pag tumingin ka sa baba na makakita ka ng buwan, fake yun. Hope you understand. So in order to see the moon, you have to look up. Don't look down. Okay? Now, pag tingala mo, makikita mo ang buwan. Makikita mo ang mga bituin. At yung mga yan ay after yan ng clouds. Somebody talk to me. Okay? Pero pagdating, mga kapatid, doon sa pagkatapos ng clouds, nandoon yung moon, nandoon yung stars, then after that, ano pong makikita mo? Wala na. Do you understand na sinasabi ng Biblia na may tubig pa dyan? Then after the firmament, ano makikita mo na? The throne of God. Pero ang tanong ko ngayon sa inyo, mga kapatid, nakita mo na ba yung throne of God? No! Those are invisible in our physical eyes.
But you understand, by faith, you can see the invisible. And God, if you know Him, when God revealed Himself to us, He is also revealing His throne to you. I don't know. Kaya nga ang kagandahan, kapatid, pagka nireveal ng Diyos ang kanyang sarili, nire-reveal niya yung hindi mo pa nakikita. Yung hindi na kayang makita ng iyong pisikal na mata, ay kaya mong makita sapagkat ipinapakita ng Diyos kung nakikita mo ang Diyos, kung kilala mo ang Diyos. And not only that, His will in your life. Actually, hindi po tayo aware. Hindi po tayo interesado sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Natanti na nagkaroon tayo ng problema. Kinakailangan muna magka-problema tayo. At pagka nagka-problema na tayo, sabihin natin, magpakamatay lang kaya ako. O magpakalayo-layo. You see, ilan mga kapatid ang hanggang ngayon nagmumukmuk sa problema nila. May daladalang bitterness. May daladala ng grabing kalungkutan sa kanyang puso, kapatid. Bakit? Hindi pa niya nakikilala ng lubusan ng Diyos. Bakit? Hindi siya nag-aaral ng salita ng Diyos. Subalit ngayong gabi, kung sisimulan mo ang pag-aaral ng salita ng Diyos, God is going to reveal Himself, and not only Himself, but His will in your situation right now. I don't care the kind of situation you are in tonight. But listen, if you have God and more of God than you will have, you are going to face a new life, a new level of your life tonight. You think ang pagpupunta sa church, laro-laro lang, ha? Boy, I'm telling you. Imagine, in your situation right now, nireveal na ba ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyo sa sitwasyon mo ngayon? Sabi ko nga, ilang tao ngayon, kapatid, I'm talking to you, Christians, members of this church. Ilan sa atin dito ang totoong nakakaintindi ng pagmamahal ng Diyos? Kakatiting lamang ang pagmamahal ng Diyos na pinapakita natin sa tao, at lahat halos ito nababalot ng mga tinatawag nating erotic love. Yeah. Mamahalin mo pag may makukuha ka. Mamahalin mo kung masisya ka. Pero pagka wala kang kasiyahan sa Kanya, hindi mo mamahalin. Listen, I'm here to tell you, every time, sabi ko sa mga kasama ko, unawain yung mabuti kung ano ibig sabihin ng pagmamahal ng Diyos. Sapagkat ang gusto ko, every time na nagkakasama tayo, maunawaan yung pag-ibig, ang totoong pag-ibig ng Diyos. Problema natin, we always thinking of taking advantage of others. Listen, how about your presence to be a blessing? And to be a help and to rescue people. Sabi ko nga sa inyo, hindi natin alam yung mga kasama natin, may ngiti-ngiti yan, magaling lang yan magbihis, magaling lang yan maglagay ng mga kolorete nila, pero hindi nyo alam kung anong klaseng puso meron siya. What is our plan? Is God revealing His love to your situation right now? Is God, when God reveals Himself to you, is He revealing also His grace to you? Do you know His grace? Ha? Alam mo na ba yung kanyang biyaya sa buhay mo? Tandaan po natin ang biyaya na hindi naman dapat siyang gagawin ng Diyos, pero ginawa yan ng Diyos dahilan sa pag-ibig niya sa iyo. Walang pananagutan ang Diyos kung hindi Kanya mamahalin. Walang pananagutan ang Diyos kung hindi Kanya ililigtas. Walang pananagutan ang Diyos kung hindi Kanya bibigyan ng pagkain sa araw na ito. Yeah. Walang pananagutan ang Diyos kung hindi Kanya bibigyan ng kapahingahan, kung hindi Kanya bibigyan ng magandang tulog sa gabi. By the way, pag hindi tayo nakakatulog, if we cannot sleep in the evening, if we cannot sleep at night, we blame what we eat. But we never think and consider
That's not about what you eat, but what is eating you that you cannot get a good sleep. Ha! Ha! Lagi nating sinisisi, nakakain kasi ako ng ganito, kaya hindi ako makatulog eh. Nakainom kasi ako ng kape. Subukan mo kung painom ng kape, sarap ng tulog ko. Ang totoo niyan, kaya it's not about what you eat, but what is eating you that you cannot get a good sleep. What is eating you? Here. Reels. Hindi naman para sa iyo, chismis na yun eh. Anong contribution na ginagawa ng mga reels yan? Some of them are good, but what is eating you is the reason why you cannot get a good sleep. It's not about what you eat. So is God revealing it to you? Nire-reveal ba yan ng Panginoon sa iyo? Nire-reveal ba ng Panginoon na ikaw ay may biyaya siya para sa iyo? Hindi yan i-reveal sa iyo ng Panginoon, not until you meditate. Kasi yan ang problema natin, kapatid. You see, meditate. Meditate is to saturate. Let the Word of God control your mind. Sabi ko, minsan sinasabi ko, pag may nangumusta sa akin, sabi ko, mabuti, magandang tulog ko. Bakit? I woke up in the morning with my mind fixed on Jesus. Sabi ko nga, hindi ko rin kayang ipaliwanag eh. Ang gumigising sa akin, kumakanta yung kaluluwa ko. Yeah. Country road, take me home to the place where I belong. No. Minsan kung ano makikita ko, minsan na mga kinakanta ni Maki, nare-register sa isip ko, yun ang nakakatulugan ko, yun ang nanggigising sa akin. Abay, sarap ng tulog mo pagka ganun mga awitin na yan. Sinubukan ko yung mga kanta ni Roy na i-meditate sa... Dinala po ako sa McDonald's. But you understand what I'm saying, mga kapatid? Is God, when God reveals Himself to you, when you study the Word of God, He will reveal Himself to you and His will for you. And not only that, He will reveal His love to you. Man, just to know the kind of love na ipinapakita ng Diyos, I don't know. Ako, kapatid, sa totoo lang, marami akong kinaasaran. Marami. Wala namang rason, mga kapatid, nakaasaran ko, pero nakakaasar ang itsura eh. No. Maraming nakakaasar, maraming nakakagalit. I mean, as far as pagkatao is concerned, mga kapatid, as a human, I have the right na magalit din at magtanim din. Pero kapatid, sinasabi ko sa sarili ko, no way. Ako yung tao, if you don't like me, leave me alone. I can live without you. Bagamat minsan inaawit siya ni Roy. I can't live if living is without you. Na yan na may kinakanta ni Roy para kay Christy. So you understand what I'm saying, mga kapatid? Ako yung tao, mga kapatid, ako yung Kristiyano na, okay, isi-share ko sa iyo ang alam ko, isi-share ko sa iyo kung anong dapat mangyari, isi-share ko yung ganito. But, tinatanong ko, ayaw mo ng ganun? Because I hate manipulation. Nasa authority ako na pwede kong sabihin sa iyo yan, gawin mo yan. But listen, I hate manipulation. Hindi ko i-manipulate sapagkat leader ako. Ngayon, alam ko mga kapatid, na ang aking authority dito is a veto power.
Ibig sabihin, bineto mo sa akin yan. Ibig sabihin, pinahintulutan mo, nasakupin kita, makontrol kita, magpakontrol ka sa akin, matulungan kita, ganyan. Pero kung hindi mo binigay sa akin yan, wala akong karapatan na kontrolin kita. Pumunta kayo rito sa church na ito, nag-join kayo sa church na ito, nagpapahayag kayo na you are under my control. I'm talking about pastoral control. Okay? Now, as long as nagpapasakop kayo sa akin, gagawin ko ang tungkulin ko sa pagpapasakop nyo sa akin. Listen, kung ayaw nyo, I'm leaving you alone. I'm leaving you alone. Hindi katulad sa military na pagka, alright, ayaw mo, alright, demote kita or i-discharge kita. The worst. But do you understand, mga kapatid? What I'm simply saying here, mga kapatid, is this. When you study the Word of God, and God will reveal Himself to you, you will understand His love. Sinasabi ko sa inyo, pwede ako magalit, ayaw ko na, ayaw ko sa taong ito, ayoko makita ang taong ito. But you know what? Anong gagawin ko? It's the love of God na nagda-drive sa akin. I cannot resist it. That's why before, nasasabihin ko sa taong ito, wala ka na ha? Ka na. Tapos ka na. Somebody here can testify. Come on, talk to me if you can. I don't need you in this church. I don't want to see you in this church. But you know what? It's not about me. It's not about my eyes. Not about my words. It is about this word that is working in my heart. And I cannot resist it. Why? Because God is revealing continually, revealing Himself to me. And as He reveals Himself to me, kapatid, He's also revealing His love to me. He's revealing His grace. And lastly, He's revealing His mercy. Ano sasabihin sa akin ng Panginoon, kapag halimbawa nagalit ako sa taong ito, pag nagalit ako sa taong ito, sorry ka na lang, hindi mo may enjoy ang blessing mo ngayon. Agad-agad, kapatid, pumapasok ako sa kalagayan ko sa harapan ng Diyos. Ano kaagad ang nire-reveal ng Diyos sa akin? Alam mo ba na wala ka rin karapatan sa harapan ko? Yung ini-enjoy mong blessing ngayon, hindi mo rin dapat may enjoy yan. Because you deserve worse than your sin. You don't deserve that. And the reason why you are enjoying it, because hindi ko pinahintulutan na ma-enjoy mo or maranasan mo ang kabayaran ng iyong kasalanan. That's mercy. You understand? Nasaan na mga kapatid? Every time na pumapasok sa mas maruming isip natin, nahuhusgahan natin yung tao, isipin muna natin kung paano tayo ginudge ng Diyos. Jesus died while we were yet sinners. Bago tayo magsalita ng karumihan ng tao, isipin po muna natin. At bago natin i-condemn ang tao, bago natin, as long as na yun, tao kapatid, sabihin mo natin, paulit-ulit yung kasalanan niya, pastor. Paulit-ulit yung ganyan niya. Pero kapatid, ito ang sasabihin ko sa inyo. Sino sa atin ang hindi nagpaulit-ulit ng pagkakamali? Paulit-ulit na rebellion sa Diyos. You think you're right? You think you're holy? No, you're not. Madali tayong maghusga, pero dapat sana isipin natin. Katulad sinasabi ko sa inyo, every time, sabi ko, taong ito, dapat umalis na to sa ministry niya. Dapat umalis na to. Hindi ka na nararapat dyan. Na-check mo na ba si Moses kung karapat dapat siya na humarap sa Diyos, kay Pharaoh, na siya isang ministro ng Diyos? Na-check yun na ba si Abraham kung karapat dapat siya? Na-check mo na ba si Jacob? Na-check mo na ba yung mga taong ito na nandyan sa Biblia
na ginamit ng Panginoon. Na-check mo na ba kung sino sila bago sila ginamit ng Panginoon? See, sasabihin siya ng Panginoon, no. Wala kang position ngayon. Position and possession. Na nasa iyo ngayon, na masasabi mong, you deserve it. Yan ay bunga ng mercy ko. So when God reveals Himself to you, He's revealing His mercy to you. And the reason why He's revealing Himself to you because habang nakikilala mo siya, i-reveal mo rin sa iba yung nakita, pinakilala sa iyo ng Panginoon. Kapatid, doon lamang magkakaroon. Next, sasabihin ko sa inyo kung ano pang ginagawa ng Diyos. Number 2. Number 1 pa lamang sinabi ko sa inyo. Next Wednesday, makikita niyo po kung bakit ang tao nagkakaroon ng pagbabago. For good, not for worst. But listen, desire, hanapin natin. Kapatid, kung nireveal ng Diyos kay Abraham, nung tinawag ng Diyos sa Abraham, sa lugar niya, at tinawag si Moses sa wilderness, tinawag si Joshua, kung nireveal niya kanyang sarili, kapatid, si David, maliwanag na nagpapahayag, you have to meditate. Kung nireveal, pwede yung i-reveal sa atin. Pero kailan i-reveal yan, mga kapatid? When you commit yourself to study the Word of God. Hindi ho mahirap, kaya nga tinuturuan ko kayo kung paano you study. So I hope I'm clear tonight. You have to understand because sayang, kapatid. I mean, look at this. Itong mga sinabihan ni Paul sa Roma, sinabihan ni Paul, pambihira, sabi niya, nireveal na ng Panginoon na maging yung invisible, naging visible na, pinakita na sa inyo ng Panginoon. Tapos ngayon, ignorante pa rin kayo. Oh, grabe. Kapatid, I hope you understand the message tonight. Let's desire the Word of God. Let's commit to study. Commit to study. Commit to learn. This is a discipline to learn. Don't just read. Because God's design, God's desire for you is to learn. Huwag mong sabihin, nabasa ko na ang buong Genesis. Oh, salamat! But what did you learn? God's desire for you is not just to read, but to learn. Remember, your behavior follows your faith. And faith cometh by, and hearing by. That's why you need to study. Kaya pagka kayo, kapatid, ay hindi gumagaling sa ating mga pag-uugali at hindi na, wala kayong desire na baguhin ang inyong pag-uugali, ang tanong ko sa inyo, yan ba ang iyong pananampalataya? Yan ba yung pinaniniwalaan nyo? Wala masama. Wala tayong perfecto rito. Ang ibig ko lang sabihin, pag nagkasala ka, tanggapin mo magkasala. At kung kanino ka nagkasala, say sorry. Because I don't mean it. Hindi ko gusto na ako'y nagkakasala. Hindi ko ginusto na magsalita ako sa iyo laban sa iyo. Hindi ko ginusto na saktan kita. Hindi ko gusto na gilitan ko ang lig mo. No, hindi ko ginusto yan. Ang sa akin lang, testingin ko lang yung kutsilyo ko eh. Pero hindi ko ginusto yan. So you understand? So I need to say sorry. Because that's not me. That's not what I desire. Am I clear to you? Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Bless your people tonight, oh God, and thou knowest that I've done my best after I soak myself, oh God, into your word. Pagpalain niyo po ang inyong salita. Patuloy na magbunga sa buhay ng inyong mga anak. Please.
Your heads bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through that message. Then let's come. Let's come to the Lord. Let's talk to God. Dakilang Diyos, muli po kami lumalapit po sa inyo. Nagpapasalamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa kabutihan niyo po. Salamat sa katapatan niyo po. Salamat, O Diyos, na araw-araw ay ipinapakita niyo po ang inyong sarili sa amin. Thank you, O God, for giving us this message and for allowing us to hear this message. Nawa po ang aming mind ay mapuno at makontrol na mensaheng ito. Pagpalain niyo po ang bawat nakapakinig. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right. Did you learn something tonight? Did you learn?